Kamusta na mga kameds? May repair na naman ako isang unit ngayon. Ang issue nito ayaw mag-charge. So Redmi Note 10 nga pala ito. So yung sabi ng customer pag sinaksak na sa charger, so ayaw siya mag-charge. Kaya ngayon i-check natin kung ano bang dahilan bakit hindi siya nag-charge. So yun tinanggal ko na muna yung back cover ng unit, tapos yung mga tornilyo tinanggal ko na rin. So pag mga ganitong issue, kailangan na step by step muna natin na gagawin. Una i-check natin kung may supply ba ng voltahe dun sa may charging board. So yan chine-check ko, sinaksak ko yung charger. So walang reaction. So walang charge na lumalabas. So ngayon ito, nung diniin ko sa may charging flex, yun nagkaroon siya ng reaction na lumabas yung charging pero lobat yung battery, kaya ganun ang lumabas na sign. So upon checking, pag mga ganitong issue, loose connection dun sa may charging flex, yung sa positive connection niya. So yan nag-open naman yung unit, kaso nga nag-loose connection siya pag dinidiin na nag-charge siya. So kung may issue na ito dun sa may charging flex, so ngayon i-check ko muna kung yung voltahe ba ay tama yung supply na lumalabas. So okay naman yung voltahe niya, tapos chinek ko na rin yung saan yung positive line. So doon na ako maglalagay ng jumper wire. So yun, na-check ko na kung saan yung positive line dun sa may charging board. So lalagyan ko muna siya ng flux para pag hininang ko maganda yung lapat ng lead, tsaka maganda yung pagkapit niya. So ayun hinihinang ko na ngayon yung jumper wire. Kaya nilagyan ko siya dun sa may positive line dun sa may charging board ng unit. So yun yung kasi ang walang connection, nag-loose, kaya hindi siya nag-charge. So ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko ng jumper wire simula dun sa may FPC connector dun sa may charging board, papunta naman dun sa may board ng cellphone. So yan, dyan ako ngayon naglalagay ng jumper wire para yung connection niya tuloy-tuloy na, para mag-charge na yung unit. Kasi kung hindi natin lalagyan ng ganito, so hindi pa rin siya mag-charge. Yan ang pinakamagandang paraan para maayos tong unit na to. So yan naikabit ko na yung jumper wire. So nilinisan ko na muna, lighter fluid nga pala ginamit ko dyan. So pinipix ko na yung charging flex nya para mailapat ng maayos. So yan tinesting ko na. So nag-charge na siya, lumabas na yung logo ng Mi. So yun lobat yung battery. So i-maintain lang muna natin na nakakabit yung charger. So habang nakakabit yung charger, ibabalik naman natin yung cover ng board para at least ma-fix na natin yung unit. So habang nagkakarga siya, so yun dahan-dahan lang rin ang paglapat dyan sa may cover ng board, kaya kailangan na maayos at maganda rin ang pagkalapat. So yan nilagyan ko siya ng tape yung jumper wire na nilagay natin para hindi rin siya mag-loose connection o magalaw-galaw. So yun nagkakarga naman na siya, kaso medyo lobot talaga. So ikakabit ko na muna yung mga tornilyo na tinanggal ko para at least ma-fix na natin yung unit. So nilinisan ko rin yung back camera lens nya doon sa may camera. Ayan, para at least malinaw ang kuha ng camera nya. So free na yan sa pagpa-repair sa akin. Nilinisan ko talaga yan. Pag napansin ko rin na marumi, nilinisan ko na siya para isahan na lang rin ang pag-repair, kasi pipix na rin naman natin ito mamaya. So yan, tinanggal ko rin yung mga sobrang dikit dito sa mga gilid ng frame dito sa likod, ganun din sa may back cover. So yung mga natirang pandikit, kailangan tanggalin din natin yan para at least maganda yung pagkalapat ng back cover dun sa may frame ng cellphone. So niready ko na rin yung
tape na gagamitin ko. So nilagyan ko na siya ng T7000 para at least yung back cover maidikit na natin. So yan, pinipix ko na yung back cover. So nilalagyan ko nga pala siya ng tape para hindi rin agad matanggal or umangat. Kasi pag hindi natin nilagyan, pwede siyang umangat or matanggal yung back cover na nilagyan natin ng T7000. So paikot lang natin lalagyan ng tape yan para ma-fix yung back cover. So ganyan ginagawa ko pag nagre-repair ako. So testing muna natin. So yun na, nagkarga na yung unit. So inopen ko na muna para ma-check natin kung okay na ba siya. So kailangan din natin i-double check bago natin bigay sa may-ari. So yun, okay naman na nag-open na yung unit. So yun na, okay rin yung touch niya. So check natin sa charging. So yan na, nag-charge na siya, fast charger na. So magamit na to ng may-ari.